Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, kakofe itong mautog rally na to. Nagpupumilit sila, nagsusumiksik sila dyan sa Dumaguete. Eh, hindi na nga kayo welcome dyan. Di ba nagigets yan? Ayaw kayong papasukin dyan sa Dumaguete kasi baka kung ano-ano lang sabihin niyo dyan eh. Baka murahan lang ang gawin niyo dyan eh. Mapahamak pa ang LGU ng Dumaguete. Pero sige, ito, laban pa rin talaga sila eh. No? Hindi kayo welcome, tapos ipinagsisiksikan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba nagigets yan? Anyway, valid naman kasi yung reason dito ng PNP Dumaguete, no? Dahil siyempre, paano magkagulo yan? Hindi enough yung kanila security personnel. Ang masaklap pa dyan, if ever, kasi itutuloy pa rin daw nila eh. Tuloy yung kanilang sigawan rally, murahan rally, aka mautog rally mamaya eh. Tuloy daw yan. Paano pag nagka-problema dyan? Nagkaroon ng concern sa security dyan? O kanino kasalanan na naman yan? Kasalanan naman ng PBBM yan. Kayo itong hindi na nga nabigyan ng permit, binawi na nga yung permit ninyo dahil baka mag-lead pa ito into something na hindi na makontrol eh. O, paano kung nagkagulo dyan? Nagka-stampede yan, kulang ng security, walang disaster risk reduction team, walang enough ambulance. Yet, ipapanawagan nyo pa rin, tuloy pa rin po kayo dyan. Hindi na kayo sumunod sa ruling ng LGU. Kinansila na nga ang inyong permit. Ito, sinara na ang Freedom Park. Pero iba yung purpose ha. Siyempre, sasabihin nila, palusot lang yung purpose na yan. O ito, in preparation of the May 17, 2024 Centennial Celebration, temporarily close po itong Freedom Park. Supposedly, dyan po nila gagawin yung kanilang murahan rally. Pero dahil binawi na ngayong permit, hindi na po tuloy yan. Freedom Park will temporarily be closed for maintenance and rehabilitation purposes from May 6, 2024 until further notice. So simula kahapon po, sinara na po itong Freedom Park. Ang sabi ni Harry Roque, tuloy pa rin daw po yung kanilang rally kasi nagsisilbing spokesperson ito si Harry Roque ng mautog rally na ito. Tuloy pa rin daw po sila. Pero kung hindi raw sila papayagan, makapasok dyan sa Freedom Park, totoo naman talaga, hindi kayo papayagan dyan dahil wala kayong permit. Diba? Sumunod naman kayo sa polisiya. Kaya may order tayo dahil may policies. Kung magbabiolate kayo doon sa policies, wala tayong order. Gulo-gulo tayo dyan. Ang problema, malamang sa malamang yan, ang sisi nyo na naman, pag nagkagulo yan, sa administrasyon. Kay PBBM na naman ang sisi niyan. At kayo, absuelto na naman. Wala na naman kayong kasalanan. Kayo itong matitigas ang ulo. Hindi na nga kayo pinayagan mag-rally, sige, rally pa rin po kayo. Mamaya, pag-usapan din natin yung dahilan ng PNP Dumaguete, no? Bakit hindi nila ini-encourage na ituloy itong maisog rally na ito, mautog rally o nausog rally, kung ano man yan, dahil nga kulang sila sa team at short notice ito ka-coffee. At yung nag-apply sila, yung sabi nila, prayer rally, parang napupunta sa political rally. Ano to? Niloko ninyo ang LGU. May pananagutan din kayo dyan eh. Kasi tinan mo, o biruin mo ha, ang request ninyo, prayer rally. So syempre, dahil nagtitiwala sa inyo ang local LGU, total prayer rally naman yan. Maganda naman yung purpose niyan, di ba? Babait ang mga tao, mananalangin, etc. Kung ano man po yan. Binigyan kayo ng permit. And then susulat kayo sa PNP na mga political personalities ang pupunta pala. Kasi mga VIP daw si PRRD, si Harry Roque, si Glenn Chong, si Baste Duterte, at yung mga partido daw. Sabi dun sa sulat sa PNP. Akala ko ba prayer rally? Bakit puro political personalities ang pupunta dyan? So malinaw na front lang, nanggagaling mismo sa organizer, front lang. Itong sinasabi ninyong prayer rally dahil ito po ay political rally. Sana noong nag-apply kayo ng permit sa LGU, sinabi ninyo yan ay political rally. Hindi sana hindi na nag-grant yung permit ninyo. Or pwede naman mag-grant yan kasi question niya na naman eh. It's against our rights, etc. etc. It's unconstitutional. It's against the Constitution, etc. etc. The right to the right to assembly, ibina-violate na naman dyan. Ay nako, deception niya ang ginawa nyo dyan eh. Prayer rally, magiging political rally pala. Saan naging totoo kayo sa LGU din? Ayan, ito yung memorandum na inilabas po ng Office of the Governor, dyan po sa Dumaguete yan ha. May 2 pa ito ha, 2024. All concerned, temporary closure of Freedom Park. Pursuant to Section 21 of the Local Government Code of 1991 and in preparation for the upcoming Centennial Celebration
of the provincial capital, it is hereby declared that Freedom Park shall be temporarily closed to the public for maintenance and rehabilitation purposes. Inilabas po itong memo na ito, May 2 ito ka-coffee. Anong araw yan? Miyerkules pa lang po yan. At lumabas itong cancellation ng kanilang permit, parang May 5 ata or May 6 yan. So mas nauna po itong memo na ito. This closure is necessary to ensure that the park is an optimal condition to commemorate this significant milestone in our province's history. During this period, access to the park will be restricted to authorized personnel only. Yan dapat, paghandaan, dapat may preparation. Itong autograni kasi na ito ura-urada Mamaya, tilang mo yung letter nila dyan sa PNP, napaka-demanding Ito, request namin, etc. Actually, hindi request Ito demand namin. Kailangan namin ng ganyang security para protektahan ang aming VIP dahil darating ang former president, darating si Harry Roque, darating si Glenn Siong. Kala nyo matatakot sa inyo yung PNP Dumaguete. Ayan, nabeng-bang tuloy kayo dyan. All concerned departments are instructed to coordinate and provide necessary assistance to facilitate the maintenance and rehabilitation efforts. This order shall take effect immediately and remain in force until further notice by the authority of the governor. Yan po ay dinagdaan ni Provincial Administrator Arthur Fran Tolsidas. Hindi kayo talaga welcome. Sabihin nyo naka-coffee na hindi legit yung purpose nitong memo na to na aka para sa kanilang centennial celebration. Sabihin na natin na hindi yan yung main purpose niyan. Hindi nyo ba nagigets? Simple lang Ang gustong sabihin ng Negros Oriental, hindi kayo welcome dito. Itigil yung prayer rally ninyo yan, aka Murahan Rally. Malinaw naman yung sinasabi Hindi nyo pa nagigets. Ipinagsisiksikan nyo pa rin yung sarili nyo. Diyan kayo sa Davao. Di ba ganun lang yun Kung hindi ka welcome, parang sa totoong buhay lang yan, huwag mo ipagsiksikan ng sarili mo. Ang dami na nga nagsalita PNP. Nagsalita na, ang mayor nagsalita na through the cancellation of permit. Ang governor nagsalita na. Hindi kayo welcome, as simple as that, and you have to respect that decision of local government officials. Simple, period. Kayo talaga, pagpipilitan ninyo yung gusto ninyo. Pag nagkagulo dyan ang sisi kay PBBM, tingnan mo, mamaya sige, 25 million daw ang darating, 25 o 125 million daw ang darating sa prayer rally ninyo dyan. Paano magkakasya yan sa harap ng provincial capital? Kasi definitely, sarado ang Freedom Park. Pero syempre, matitigas ang ulo dito mga to, baka tanggalin nila yung barikada, pumasok sila dyan. Nako, nanggulo na kayo. At yung iba dyan sa capital daw. So paano kayo magkakasya dyan? 125 million kayo. Talaga, hindi kayo welcome. That's it, period. Wala na, wag nang ulit-ulitin pa. Hindi kayo welcome dyan. Sige. Ito yung letter ng Lieutenant Colonel, Acting Chief po ng Police dyan sa Dumaguete City Police Station. Mula kay Lieutenant Colonel Ronoel Fungo. Sulat po ito kay Honorable Mayor Felipe Antonio Rimulyo, ang mayor po ng Dumaguete City. Patungkol po sa reconsideration of permit issuance for TAPS and KPLOI prayer rally. Tignan mo yung subject nila Kasi yun talaga ang pagkakasulat nila. Ang request na hiningi nila para sa prayer rally, hindi sa political rally. Magkaiba ng purpose yan. Magkaiba ng number of attendees yan. Pag political rally, mas strong yan kaysa sa prayer rally. Ang prayer rally, solemn yan. Walang sigawan dyan. Prayer nga Walang sigawan, walang murahan, walang sayawan ng mga sexy ladies. Prayer rally nga nagtatago kayo sa prayer rally. Inabubulgar kayo dyan. Iba pala yung purpose Political rally pala yan. Nako, talaga Anyway, sige, basahin natin ito. I am writing to formally address a matter of urgent concern regarding the upcoming prayer rally scheduled for May 7, 2024 dyan po sa Pantawan 3, Rizal Boulevard, organized by Transparency, Accountability, Peace and Security o TAPS Coalition and Kilusang Pagbabago Lead Organization INC o KPLOI. Front lang yung organizations na yan kasi hindi na naman sila nagdi-decision dyan. Si Digong din nagdi-decision. While the intent of fostering transparency, accountability, peace, and security within our community is commendable, there are substantial aspects surrounding this event that necessitate a thorough review and reconsideration of the permit granted. O sa madaling sabi,
Sinasabi po dito ng PNP Dumaguete na mukhang kinakailangan natin i-reconsider. Mukhang kinakailangan natin i-review o balikan itong na-issue na permit dito sa grupong ito. Anong dahilan niya? Specifically, the participation of Attorney Glenn Chong. O yan na, napangalanan ka na. Attorney Glenn Chong, problematic pala itong si Glenn Chong eh. A known political figure with a history of making highly charged, incendiary political statements. Correct. O paano naging prayer rally yan? Si Glenn Chong, major player dyan. O, alam nyo kung paano magsalita si Glenn Chong. Sasampalin kita, First Lady. O, pang prayer rally ba yan? Ganyan na ganyan si Glenn Chong. A known political figure with a history of making highly charged, incendiary political statements raises significant concern about the potential for this event to transcend its purported non-political nature and venture into political sensitive discussions. Ang galing lang sumulat nito ha. Oy, kudos dito sa PNP Dumaguete ha. Oh, ang pinupunto nila dito sa kanilang sulat na yan, historically, ganito si Glenn Chong. So baka itong non-political, kasi nagpapanggap kasi kayo eh, sana hindi kayo nagpanggap dyan eh. Itong non-political rally, aka prayer rally nila, mautog rally na yan, magta-transcend yan into another purpose. Mapupunta yan sa, ang term niya dito, politically sensitive discussions. Mapupunta yan sa murahan, mapupunta yan sa pagpapabagsak sa gobyerno, mapupunta yan sa pananampal na statement kay First Lady, kay Pangulong Bongbong Marcos, mapupunta sa bangagyan, etc. etc. Iwaayos itong pulis eh. Lumihis doon sa purpose ng prayer rally at nakikita nila posibleng mangyari yan dahil historically, ganyan yung ugali ni Glenn Chong. Yan ang pinupunto niya dyan. Attorney Chong's recent public remarks involve serious accusation and revelations bordering libel against the First Lady Maria Luisa Liza A. Marcos that could polarize attendees to detract from the intended spirit of unity and prayer. Never mangyayari ang unity and prayer kasi mga walang manners ang mga magsasalita dyan. Tago-tago pa kayo dyan, di mo kasi prayer rally yan, nabubulgar tuloy kayo dyan. Furthermore, we have received new supervening information about the expected presence of high-profile personalities. Kasama po dyan si Digong at iba pa pong VIPs. Given the stature of these attendees in the heightened security protocols, their presence necessitates our current resources of the Dumaguete City Police Station are insufficient to ensure their safety and security adequately. Honest. Napapaka-honest dito ang Dumaguete Police. Eh kung 125 million nga ang darating, 125 million nakarehista. Kasi yan ang kanilang press release eh. Napakaraming Pilipino daw po ang pupunta para mag-rally sa kanila. O sige, sabihin natin 125 million. O sige, wag na natin i-achieve yung 125 million na yan dahil more or less 118 million pala tayo. Di ko alam kung saan nila kinukuha yung number na yan. Ilan lang ang PNP Police? Wala pang 100 ata yan. O, paano nyo mag-guard? Paano mo masisecure itong 125 million na yan na intento nilang numbers para maging safe? O, nakikigali siya dyan. Hindi namin kaya yan. Protektahan yan. E, paano kung magkagulo? O, kaninong sisi na naman ngayon yan? Sisi na naman sa gobyerno yan. O baka masisi pa ang PNP Dumaguete dyan. Nagpabaya kayo sa trabaho nyo. Eh kasi ang tigas ng ulo nitong mga to, ayaw nang payagan. Sige, laban pa rin sila dyan. We would require substantial augmentation and coordination with higher headquarters, a process which cannot be completed within the short span of time available before the event. In light of these factors, I respectfully urge your office to reconsider yan kakopi itong permit na grant dito po sa kampo ng ano ba to, TAPS ba yan? Ng grupo ni Digong, grupo ni Are Roque, etc. O ngayon, ano kayo ngayon? Masama na naman ang gobyerno ngayon. Masama na naman ang presidente ngayon. Dahil kinakancel yung mga permit ninyo dyan. Ako, hanap ka naman kayo ng masisisi dyan. Sige. I-share ko sa inyo itong sulat. Kasi sumulat itong ano eh. Sumulat itong TAPS. Ito yung mga request nila. Ayos ng mga to ah. Kung makautos parang ano ka?
Presidente ka ba? Kung makautos ka, no? Tignan natin. Ito yung sulat nila kay ano eh, kay Police Director. O, tingnan nyo yung sulat to. Tingnan mo yung date, May 3. Event nila May 7. Ganyan ka disorganized itong grupo na to. Tapos sabihin nyo, hindi valid yung argument ni PNP Dumaguete Chief, no? Na short notice. Tingnan nyo, sulat nyo, May 3. Ang event nyo, May 7. Tapos tingnan mo yung demand nila, ha? May 3, 2024. Baka hapon pa ng May 3 yan. Nagsiuwian ng tao bago nakarating. Sir, our warmest greetings of peace. This pertains to the prayer rally for peace. O, tingnan mo ha, pangalan ng event nila, Prayer Rally for Peace, which will be on May 7, 2024 at Pantawan 3, Rizal Boulevard, Dumaguete City. Based on the permit issued to us by the city government of Dumaguete, the activity will start at about 4 o'clock in the afternoon of the same day and will about until about 12 midnight. Attached is the copy of permit issued last April 16, 2024. O, tingnan mo, April 16 pa pala yung permit ninyo. Bakit susulat kayo May 3 na? Hindi magagawa lang PNP dyan, hindi na paghandaan yan. Dapat hindi ura-urada, paghandaan yan. Tingnan mo, 16 pa pala, may permit na kayo eh. Gasino ba naman 17, sumulat na kayo sa PNP para maprotektahan kayo dyan. O ngayon, kasalanan na naman ng PNP yan dahil yung request niyo hindi na naman naibigay. Expected to be present during the said event are former President Rodrigo R. Duterte, si Attorney Harry Roque, si Attorney Glenn Chong, si Bastian Z. Duterte and their party. O, tingnan mo. Prayer rally ha. Ano yun? Prayer rally yan, pero yung mga attendees, political figures. Magaling ba magdasal si ano? Di ba sa probinsya may mga mandadasal, mananabat yung term sa maray niyan. Tingin nyo, magdadasal si Harry Roque, sa ugali ni Harry Roque? Nature niya ba ang magdasal? Si Attorney Glenn Chong, nature niya ba ang magdasal? Di ba mag-course ang nature niyan? Si Sebastian Duterte, nature niya ba ang magdasal? Si Digong, nature niya ba ang magdasal na minura ang Pope? O paano naging prayer? Ay, naku talaga, nagtago kayo kasi dyan sa prayer rally. Political rally yan. Consequently, may we request law enforcement assistance from your office to ensure the security and safety of our guests and the public who are invited to the said prayer rally for peace. O, kung 125 million kayo na sinasabi nyo, paano magkakasya sa lugar na yan? Paano kayo mapoprotektahan ng PNP Dumaguete? Sana sumulat kayo sa national headquarters. Ilan ba kasi kayo dyan? Sabi nyo, libo-libo, milyon-milyon. Ano ba talaga ang gulo nyo? 125 billion, ano ba? Gano kayo karami dyan? Hindi kasi kayo nagiging honest eh. Hindi kayo nagiging tapat sa application ninyo. Your favorable action regarding this request is highly appreciated and rest assured of our reciprocal cooperation for the success of the said undertaking. Yan po ay nilagdaan ni Benjamin Villa. Very respectfully yours. Sino si Benjamin Villa? Oh, ano siya dyan sa TAPS? Ano siya dyan sa COI? Hindi nyo man lang pinangalanan. Ano ba siya dyan? Gulo? Hindi kayo welcome. Bottom line dyan, hindi kayo welcome sa Dumaguete, hindi kayo welcome sa Negros Oriental. Sana mabasa ninyo yan. Yung mensahe na gusto ko iparating sa inyo ng governor. Huwag nyo na ipagsiksikan ang sarili nyo. Bumalik ulit kayo dyan sa Davao del Norte. Dyan, welcome kayo dyan. Bumalik kayo dyan sa Davao. Dyan kayo mag-prayer rally, welcome kayo dyan. Kasi sa Bulacan, hindi kayo welcome. Di ba? Nangyari dyan sa Bustos. Kasi naman, yung intention. Tingnan nyo. Hindi dahil sa pro-BBM tayo ha. Tingnan ninyo yung intention. Madumi kasi yung intention. Nagtatago kayo sa prayer rally, pero political rally yan, at ang purpose, ibagsak ang gobyerno. Yun pa lang, hindi malinaw yung, hindi malinaw. No, mali ako sa term na yun. Malinaw yung intention na gustong ibagsak ang gobyerno at hindi prayer rally yan. Maging tapat kayo dyan, maging honest kayo. Kasi paano kayo respeto ng tao? Ngayon, pag nagka-problema, ang sisi nyo sa gobyerno, sisi nyo kay PBBM, ano ba yan? Itigil nyo na yan, hindi kayo welcome. O siya, anong sa inyo siya, ka-coffee, share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee.
Alright, sige ako magpapaalam muna sa inyo yung mga ka-coffee natin sa Facebook. Pasayo na lang po ha. Baka di pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page. Please like and follow. At kung nasa YouTube naman po kayo, please subscribe ka-coffee. Madali lang po mag-subscribe. So baka papasok lang sa ating live stream. Alright, sige. Sabay-sabay tayo mag-attendance check. I-like lang po yung video na yan. Like lang po yan ha. Like sa baba. Ayan, nakikita nyo dyan sa baba ng video na ito. Please like lang po. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig daigdig. Paalam. Bye-bye.